Ano ang mga elemento ng bihirang lupa? Kamusta mga mahilig sa inhinyeriya? Ngayon, tatalakayin natin ang isang mundo ng mga materyales na kasing halaga at kasing misteryoso na nagpapaandar sa makabagong teknolohiya at nasa sentro ng maraming pandaigdigang diskusyon. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga rare earth elements at sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa kanila. Tama ba? Madalas silang lumalabas sa balita sa mga artikulo tungkol sa teknolohiya. Pero alam mo ba talaga kung ano sila at bakit sila sobrang hinahangad? Sa huli, ano nga ba talaga ang mga tinatawag na rare earth elements na ito? Kapag pinag-uusapan natin ang rare earth, ang unang pumapasok sa isip ay isang bagay na sobrang bihira, halos parang isang nakatagong hiyas, hindi ba? Dito pa lang, may malaking sorpresa na agad. Hindi naman sila ganun kakakaunti sa crust ng mundo. Sa katunayan, mas marami pang ilan sa kanila kaysa sa tanso at tingga. Kung hindi naman pala sila ganoon kakakaunti, bakit tinawag na mga bihirang lupa? Ang termino ay nagmula sa hirap hanapin sila sa mga konsentrasyong sulit minahin at lalo na sa paghihiwalay ng bawat isa. Isipin mo na may kahon ka ng buhangin na puno ng iba't ibang kulay ng bulang magkakahalo. Hindi naman bihira ang mga bola, pero ang paghiwalay sa kanila ayon sa kulay, isa-isa, ay napakahirap gawin. At yon ang dahilan kung bakit sila espesyal at mahirap makuha. Ang hirap ng pagkuha at pagproseso ang talagang nagbibigay sa kanila ng kataniyang bihira sa larangan ng komersyo at industriya. Kung chemical ang pag-uusapan, ang mga elemento ng bihirang lupa ay binubuo ng 17 partikular na elementong chemical. Kasama rito ang 15 lantanido na sina lantanyo, seryo, praseodimeo, neodimeo, promesyo, samaryo, europrio, gadolinyo, terbiyo, disprosyo, holmiyo, herbiyo, tuliyo, eterbiyo, at lutekyo. Bukod pa sa dalawang elemento na kumikilos ng halos pareho at madalas silang matagpuan sa parehong mga deposito ng mineral, ang eskandoyo at itriyo. Lahat ng mga elementong ito ay may magkakatulad na chemical at pisikal na katangian, kaya mahirap silang panghiwa-hiwalayin. Gayunpaman, ang kakayahang manipulahin ang maliliit na pagkakaibang ito ang dahilan kung bakit napakahalaga nila sa makabagong teknolohiya. Ngayon na alam natin ang mga ito at ang dahilan, maaring medyo mapandin lang ang katawagang rare. Ang malaking tanong ay, bakit napaka-in-demand ng mga elementong ito na itinuturing silang mahalaga para sa ekonomiya at seguridad ng maraming bansa? Ang sagot ay nasa kanilang natatanging mga katangian. Hindi lang sila basta-basta metal. Mayroon silang mga katangian na kahit sa maliit na dami, kayang baguhin ng malaki ang performance sa mga produkto at teknolohiyang ginagamit natin araw-araw. Tingnan natin ang ilang halimbawang napapakita ng kapangyarihan ng mga elementong ito. Isipin mo ang mga elektronikong gamit na meron ka sa bahay, gaya ng iyong smartphone, flat screen na telebisyon, at computer. Kung walang rare earth elements, marami sa mga ito ang hindi iiral sa anyong kilala natin. Ang europium at terbium halimbawa ay ginagamit bilang mga phosphor na naglalabas ng pulang at berdeng ilaw ayon sa pagkakabanggit na mahalaga para sa matingkad na mga kulay na nakikita mo sa mga screen. Ang yttrium at europium ay matatagpuan din sa mga fluorescent lamp at LED na ginagawa itong mas epesyente at mas tumatagal. Pero hindi lang sa screen sila kumikislap. Naisip mo na ba kung anong dahilan kung bakit napakaliit ng mga earphone pero napakalakas ng tunog? Ano ang dahilan ng mataas na epesyensya ng electric motor ng kotse? Ang sagot ay nasa mga napakalalakas na magnet, ang neodymium na pinagsama sa dysprosium, ang hari ng mga permanenteng magnet. Ang mga magnet na ito ay napakalakas para sa kanilang laki, kaya't hindi sila mawawala sa mga hard drive ng computer, motor ng mga electric at hybrid na kotse, generator ng wind turbines, at maging sa vibration motor ng iyong cellphone. Kung wala ang mga ito, mas magiging hindi epesyente ang mga dekuryenteng sasakyan natin at magiging napakalaki at hindi praktikal sa ekonomiya ang mga turbina ng hangin na gumagawa ng malinis na enerhiya. Bukod pa rito, ang mga rare earth elements ay mahalagang katalista sa iba't ibang industriya. Ginagamit ang cerium sa catalytic converters ng sasakyan
para mabawasan ang polusyon mula sa mga internal combustion na makina. Mahalaga rin ito sa pagre-refine ng langis at sa paggawa ng mga salamin at pag-polish ng mga precision screen tulad ng nasa iyong smartphone. Isa sa mga dahilan kung bakit umaasa ang modernong industriya dito ay ang kakayahan nitong pabilisin ang chemical na reaksyon ng mahusay at sa paraang napapanatili. Mahilig ka ba sa sunglasses o mga high-quality na lente ng kamera? Maaring nandoon ang lantang nyo. Pinapabuti ang refraksyon ng liwanag at kalidad ng optika. At sa medisina, ang gadolinium ay ginagamit bilang contrast agent para sa MRI na nagpapahintulot sa mga doktor na makita ang mga organo at mga tissue ng mas malinaw. Paano nagkakaroon ng maraming gamit ang mga elementong ito? Mula sa cellphone screen hanggang medical na pagsusuri. Ang malawak na hanay ng mga katangian ng bawat isa sa 17 elementong ito ang dahilan kaya sila versatile at hindi mapapalitan. Kahit sa industriya ng depensa at aerospace, hindi may kakaila ang kalagahan ng mga elementong rare earth. Ginagamit ang mga ito sa mga laser targeting system, sensors, at mga advanced na communication device na tinitiyak ang paggana ng mga high-tech na kagamitan. At sa pag-usbong ng mga teknolohiya tulad ng quantum computing at artificial intelligence, lalo pang tumataas ang demand para sa mga elementong ito na nagtutulak sa paghahanap ng mga bagong pinagkukunan at paraan ng pagkuha. Ngayon, kung sagana naman sila, bakit napakahirap at malaki ang pinsala sa kalikasan ang pagkuha sa kanila? Kahit na hindi naman sila bihira sa hilohiya, ang konsentrasyon, e a pureza necessária, ang mga proseso ng pagmimina at higit sa lahat, ng chemical na paghihiwalay ng mga elementong ito ay komplikado, matagal, at nagdudulot ng mga nakalalasong basura, kadalasan ay radyoaktibo dahil sa natural nilang pagkakaugnay sa mga mineral na may thorium at uranium. Nagdudulot ito ng matinding pag-aalala sa kalikasan at kalusugan ng mga komunidad malapit sa minahan at rehiyon. Sa kasaysayan, ang Sina ang namamayani sa produksyon at pagproseso ng mga elementong ito, na kontrolado ang malaking bahagi ng pandaigdigang merkado. Ang konsentrasyon ng supply chain sa isang bansa ay may malaking epekto sa geopolitika dahil anumang pagkaantala o abala ay maaring makaapekto sa produksyon ng mahahalagang teknolohiya sa buong mundo. Dahil dito, maraming bansang namumuhunan sa pananaliksik at pag-unlad upang makahanap ng mga bagong deposito ng mineral at mas malinis at epesyenteng mga paraan ng pagproseso. Upang mabawasan ang pagdepende at masiguro ang matatag na supply, pati na rin ang lumalaking pandaigdigang pagdepende sa mga rare earth elements ay nagpapalala ng tensyong geopolitical gaya ng sinabi ko. Ang Sina na may higit sa 60% ng pandaigdigang produksyon at halos 70% ng pagdadalisay ng mga materyales na ito ay ginagamit ang kanilang nangingibabaw na posisyon bilang isang estratehikong instrumento sa pamamagitan ng pagpataw ng mga restriksyon sa merkado na nakakaapekto sa pandaigdigang supply chain. Ang konsentrasyon ng merkado na ito sa isang bansa ng produksyon ng enerhiya, ng China ng produksyon ng enerhiya, at China ng produksyon ng enerhiya. Malaki ang potensyal ng Sina sa produksyon ng enerhiya. Ang Sina ay may produksyon ng enerhiya at produksyon ng enerhiya, ang Sina ay may malaking produksyon at produksyon ng enerhiya sa mga reyon. Lalo na sa mga lugar na sagana sa mga yamang ito, kung saan nagkakasalubong ang mga interes na pang-ekonomiya at estratehiko. Ginagawa ang mga elementong ito hindi lang bilang mahahalagang kalakal, kundi bilang posibleng mitsa rin ng mga alitang pandaigdig. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. I-like mo na rin at i-activate ang notification bell. At kung sa tingin mo ay interesante ang aming nilalaman, maaari mong isaalang-alang na maging miyembro para matulungan kami na magpatuloy sa paggawa ng mga content dito sa platform at maalala ka rin sa aming mga video. Kung gusto mo pang malaman ang mga kursong nire-recommenda namin, iscan ang QR code o i-click ang link sa video description para magkaroon ka ng access sa mga oportunidad na makakapag-develop ng kasanayan at magpapaangat sa iyong karera. At ikaw ba ay pamilyar na sa mga rare earth element? Naisip mo ba na ang mga elementong ito ay ganito kakaraniwan at kaimportante sa ating araw-araw na buhay? Ilagay sa komento dahil gusto kong malaman. Sa gilid, may 2 interesting na video na dapat panoorin para madagdagan ang iyong kaalaman at kuryosidad.
Kung gusto mong tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell, at pag-isipan mong maging miyembro ng channel. Salamat mga mahilig sa ininieriya! Kita tayo sa susunod na video.